Isang matinding dagok ang yumanig sa mundo ng professional na boxing matapos opisyal na inanunsyo ng pamunuan ng Saiko X-Lash noong May 17 ang kabuang kanselasyon ng kanilang inaabangang boxing event sa Bishkek, Kyrgyzstan na nakatagda sana nitong May 23 at 24. Mga kwento, ayon sa opisyal na pahayag na organisasyon na pinamumunuan ng dating 3-division world champion na si Koki Kameda bilang founder, ang marahas na pagbabago sa pandigdigang ekonomiya at hindi inaasang pagtaas ng gastusin sa promosyon at setup sa Kyrgyzstan ang pangunahing dahilan kung bakit hindi nakalikom ng sapat na pondo upang ituloy ang laban. Dahil sa biglaang kanselasyon, matinding emosyon at napakasakit ang idinulot nito sa mga boksingerong sumailalim na sa madugong pagsasanay. Kabilang sa mga nakalinyang lumaban ngayong May 24 ay sina Yunosuke Kameda na katagdasan ng sumabak sa WBA World Featherweight Interim Title Match, Yusho Sano na katagdasan ng hamunin ng kampiyon para sa WBA World Super Flyweight Interim Title. Matapos mabalitaan ng kanselasyon, hindi napigilan ni Sano na ilabas ang kanyang matinding pagkadismaya sa social media platform na X na dating Twitter, na kung saan sinabi nitong "Juta boro ang aking mentalidad" o wasak na wasak ang mental na kondisyon. Ang naturang event ay una nang naantala noong April 17 hanggang 19 dahil sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran bago muling i-reschedule sa Mayo. Ngunit tuluyan nang nailibing ang pangarap ng mga boksingero ngayong buwan. Humingi naman ng paumanhin si Moko Harada, ang CEO ng Lash at tumatayong pamunuan ng promosyon. Inamin niya ang kanilang pagkukulang sa pagtansya ng mga panganib sa pag-oorganisa ng malalaking event sa labas ng Japan. Hindi namin may kakaila na nagkaroon ng kahinaan sa aming pagpaplano sa pananalapi at pagtansya ng panganib sa ibang bansa. Sa amin ang buong responsibilidad, ani ni Harada. Nagdulot naman ng kalituhan sa mga kritiko ang pahayag ni Harada hinggil sa kaukulang parusa na ipapataw sa loob ng kanilang kumpanya dahil ang event ay hindi sakop ng pangangasiwa ng Japan Boxing Commission. Walang kapangyarihan ng JBC na magparusa kahit hinalang internal na disiplina lamang ito. Isang bagay na ayon sa mga eksperto ay hindi sapat para ibalik ang tiwala ng mga tagahanga at ng mga boksingero na may hawak ng pro license. Kasunod naman ang pagkasira ng schedule sa Kyrgyzstan, isang mas malaking ulap ngayon ng pagdududa ang nabubuo ngayon sa ibabaw ng susunod na yugto na promosyon, ang Saiko Lash na gaganapin sa Aichi Sky Expo ngayong darating na June 6, 2026. Ang Aichi event ay naglalaman ng mga naglalakihang pangalan at mga blockbuster na laban na nangangailangan ng mas astronomical na halaga ng fight money kumpara sa nakansilang laban sa Kyrgyzstan. Dahil sa pagka-short ng pondo ng Lash, naging malaking tanong sa industriya kung paano may tataguyod ang event na 3 linggo na lamang ang natitirang preparasyon. Matatandaan ang bakbakang Luis Neri vs. John Riel Casimero ay original sanang nakatala para sa April sa Kyrgyzstan nang mantala ang naunang event. Napilitan ng mga organizers na ilipat ang laban na ito sa Aichi upang may salba ang interes ng mga manunood. Ngunit dahil sa mas mataas na kalibre ng mga boksingero sa card na ito, doble o triple ang kinakailangang pundo para sa mga garantiya at premyo. Kung ang mas maliit na operasyon sa Kyrgyzstan ay sumablay, labis ang pag-aalala ng mga promoters na kung saan kukuha ng pondo ang Saiko X-Lash para mabayaran ng mga world-class fighters tulad nina Neri, Casimero at ni Jason Moloney. Sa gitna ng krisis sa pananalapi, hindi nawawala naman ng pag-asa ang mga bansa at kampong apektado. Bagamat naganap ang pangamba, direktang tinamaan sa usaping ito ang kampo ng IBF World Flyweight Champion na si Masamichi Yabuki. At ayon sa panayam kay Chairman Toshiro Matsuo ng Mido Regime, ang home gym ni Yabuki, nakatatanggap na siya ng sunod-sunod na tawag mula sa media at mga kritiko na nagtatanong kung tuloy pa ba ang bakbakan sa June 6. Inamin ni Matsuo ang kanyang pagkahalong emosyon at ang mga kawalan ng direktang komunikasyon mula sa pamunuan sa mga nagdaang araw. Wala kaming natatanggap na formal na abiso o balita mula sa kanila. Nag-alala kami kung ano ang mangyayari. Ngunit patuloy ang maayos at nakatutok na pagsasanay ni Yabuki. Naniniwala ko na kahit anong mangyari, ang world title fight lang ni Yabuki ay may taguyod at matutuloy pa rin, payag ni Matsuo. Kaya naman, upang maiwasan ang pinakamalalang senaryo, ang kabuoang pagbagsak ng Aichi card, lumabas sa mga ulat na kasalukuyan ng nakipag-ugnayan ng mga organizers sa dambuhalang streaming platform na Abima.
humingi na ng tulong at emergency cooperation ang Seiko X-Lash upang magsilbing financial backbone o co-producer ng event. At ayon sa mga source sa industriya, upang may sakot para nito, posibleng dumaan sa downsizing o pagpapaliit ng iskala ng produksyon at ang event. Ang pangunahing prioridad ngayon ay may salba ang World Title Fights, partikular na kay Yabuki, kahit pa magkaroon ng bawas sa palamuti ng entablado o sa iba pang mga cards. Mga kakwento, ang pagkansela sa Kyrgyzstan ay tinuturing na isang malaking blunder o pambihirang kapalpakan na nagbigay ng malamig na hangin sa kasalukuyang nagbabagang atmosfera ng boxing sa Japan. Sa panahong ito, ang buong bansa ay nasasabik at abala sa promosyon para sa dambuhalang tapatan. Ang kontrobersiyang dala ng Seiko X-Lash ay nagsisilbing paalala na sa likod ng marangyang tapatan sa lona, ang boxing ay nananatiling isang mapanganib na negosyo kung saan ang maling kalkulasyon sa pera ay pangarap ng mga atleta ang nakataya. Pero ganun pa man, good news pa rin dahil sa ngayon ay hindi pa kasama na kansilado ang laban ni Nery at ni Casimero. Pero mula sa ngayon ay abangan natin ang mga updates dahil sana kasama itong may sama na bakbakan ngayong June 6 sa Japan. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.